Praise the Lord! Isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Purihin ng Diyos sapagkat ngayong araw na ito ay muli po tayong mag-aaral ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Napakasarap po na tayo po ay bilang isang tagasunod, mananampalataya ng ating Panginoon, ay lagi po tayong uhaw, lagi tayong gutom sa mga salita po ng ating Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, that faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Even in John chapter 8 verse 32, you will know the truth and the truth will set you free. Kaya nga naman mga kapatid, ating pong inihanda, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan po natin growing strong during suffering in COVID-19 times. Mga kapatid, one of the most important lesson to learn being a Christian is how to handle suffering. Nais natin na ito po'y ating pag-aralan ngayon mga kapatid, at ang ating pong text ay nasa Ephesians chapter 6 verse 10. Ang sabi po ng Biblia in Ephesians chapter 6 verse 10, Paul said, "Finally be strong in the Lord and His mighty power." Sabi ng salita po ng Diyos, be strong in the Lord and His mighty power. Mari po tayo sandaling yumuko at tayo po'y manalangin, humingi tayo ng gabay sa ating pong Panginoon, sa kanyang banal na Espiritu. Dakilat makapangyarihang Diyos, aming amang sumasalangit, Diyos na may likha ng langit at lupa, Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito that you allow us to study your word. Hayaan mo po, Panginoon na Diyos, ihanda mo ang aming puso, ang aming buhay, Panginoon, pagkasaligsigin mo, Panginoon, ang pusong ito at gawin mong dalisay, Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pong nagawang kasalanan, O Diyos. At minsan pa, pagkadalisayin mo ang pusong ito, Panginoon. Make us holy, worthy, Lord God, to receive the blessings of your word. Salamat nga po, Panginoon. Ikaw lamang ang maitaas, maparangalan, Panginoon o Diyos. Hallelujah, sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Mangusap ka po sa bawat lalaki at babae, Panginoon, na sa kanilang mga tahanan, nakakapakinig, Panginoon, this live streaming video, Father God, this hallelujah, Lord, this FB live streaming, Lord, continue, Lord God, to bless them, continue to give them new revelations of your word, that we may be able to stand, hallelujah, in this time of suffering, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuring pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen and amen. Purihin po ang Diyos. One of the most important lesson to learn being a Christian is how to handle suffering. Kung meron man pong pinaka-importanting lesson, matututunan po tayo. Hallelujah. At dapat nating matutunan bilang isang mananampalataya, bilang tagasunod, bilang lingkod ng ating Panginoon, at bilang nagmamahal sa tunay at buhay na Diyos, ay kung paano nating hawakan o paano tayo makapamuhay sa panahon po ng pandemyang ito. Tayo po ay alam natin, Panginoon, alam natin how to handle this suffering pandemic COVID-19. Marami po tayong nai-encounter araw-araw na mga suffering po natin sa buhay. Kahapon lamang po ay kinalulungkot nating malaman ang dati pong ama, mayor, na dating senador, ay si Mayor Alfredo Lim ay pumanaw due to COVID-19. Nakalulungkot mga kapatid. Kinalulungkot natin itong balitang ito. Hindi lamang po si Mayor Lim. Araw-araw po ay may namamatay sa sakit na COVID-19. Araw-araw ay may namamatay na sakit di sa COVID-19. Hallelujah, meron po tayong napanood sa Facebook. Inakyat niya yung kanyang ina, yung hospital, at sa bintanya na lang sinisilip yung kanyang ina, sapagkat ito ay naapektuhan, nagkasakit ng COVID. Hallelujah. At kamakailan lamang po ay ating pong nabalitaan, ang Beirut, Lebanon, ay may matinding trahedyang naganap. Nagkaroon ng matinding pagsabog at kinamatay ng 100 tao at halos
4,000 ang nasugatan at ilan dito ay malala ang kalagayan. Ibinalita sa atin ang matinding pagbagsak ng kanilang ekonomiya at matinding kahirapan. Napakatindi ng kanilang sinapit. Panoorin po natin sa maikling video clips po na ating pong inihanda. Hallelujah. Marami pong klase ng suffering. Ilan po dito? Una, everyday pressures in life. Yung araw-araw na problema natin sa mga pangangailangan natin. Pambayad sa ating mga bills. Sa pagkain araw-araw, yan po ay ang mga karaniwang pressures ng ating buhay. Nahirapan tayong mag-cope up dahil sa araw-araw, yung regular load natin. Yung regular load natin, lalo na kung pinagbubuksan natin yung isang bagay na dapat sa araw na yon natin gagawin. Mahirap pag laging maraming backlog, mga kapatid, marami kang naiiwan na trabaho. Especially yung naka-schedule, nagdudulot po ito ng suffering sa ating pong buhay. And that is everyday pressures in life. Ilan lamang po yan, mga kapatid. Pangalawa po, emotional struggles in life. Anong ibig sabihin po nito? Maaaring yung pakiramdam natin, tayo ay nag-iisa. Ngayon, yan po ay napakarami, millions of people in the surface of the earth. Pag ang tingin nila sa kanilang sarili, silang nag-iisa. Especially this pandemic COVID-19. This pandemic, hallelujah, na nangyayari po. Nalulungkot, nagagalit, nag-worry, natatakot. Marami talagang nakakaramdam ng takot sa panahon ngayon. Ilan sa atin araw-araw ay ayaw nang lumabas, ayaw nang mamalengke, ayaw nang magbayad ng mga bills. Mas gugustuhin natin nasa loob lang ng bahay. Maging kalmado at mahinahon lamang po tayo. Anyway, mas maigi po na stay at home, of course. Mas mahalaga po na tayo po ay nasa ating mga tahanan. Mas safe, of course. Hallelujah. Hallelujah. Kahit yung mga frontliner po ay nakakaramdam din ng isolations. Na nararamdaman po nila. Marami po sa kanila stay in sa work. Dahil nag-aalala sila, baka makahawa pa sila sa kanilang miyembro ng kanilang pamilya. Yan po ay isa sa mga nagdudulot na suffering at marami pong uri ng pagsubok sa buhay. Naalala ko ho yung sa Luke chapter 8. In Luke chapter 8, verse 4 o sa verse 5. Ang sabi po ng Luke chapter 8, verse 5, isang magsasakang nagpunta sa bukid upang maghaksik. Sa kanyang paghahaksik, may binhing nalalaglag sa daan. Natapakan ito ng mga tao at tinuka ng mga ibon. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo ito, ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. May nalaglag naman sa may mga damuhang matinik at nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Meron namang binhing nalaglag sa matabang lupa, ito'y sumibol, lumago at namunga ng tag-isandang butil. Makikita ho natin ang paliwanag ng ating Panginoon ni Lord Jesus. Ang sabi niya, ito ang kahulugan sa talata pong 11. Ang binhi, ang salita ng Diyos, ang binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakinig. Dumating ang diablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi manalig at maligtas. Tingnan niyo po, mga kapatid, this parable of the sower. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakinig ng salita ng Diyos at tumanggap nito ng may kagalakan. Tinanggap ito ng may kagalakan. Ngunit hindi ito nabuga sa kanilang puso
Sandali lamang silang naniwala, kaya't dumating ang pagsubok, sila'y tumiwalag. Ang mga nahasik naman sa matinig na damuhan ay ang mga nakinig ng salita ng Diyos, ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng mga pagkaumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Sa talata 15, ang mga nasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang puso, tapat at malinis, at sila'y namumunga dahil sa pagtitiyaga. Makikita ho natin, mga kapatid, this kind of, hallelujah, a ground, this parable of the sower, tatulong uri ng lupa ay masasabi natin hindi marunong mag-handle ng suffering. Hindi marunong mag-handle ng mga pagsubok sa kanilang buhay. The rocky soil, Jesus explained, picture those who receive the word joyfully, masaya, tinanggap ang salita ng Diyos at first ng simula. But do not sink down roots so that when afflictions or persecutions come, they fall away. Mga kapatid, ang mga pagsubok na ito, mga kapatid, ay dumarating sa bawat tao, sa bawat Kristiyano. The thorny grounds reflects those who see to grow for a while, but then allow among other things and worries of the word to choke out the word so that it does not bear fruit unto eternal life. Makikita ho natin, mga kapatid, itong mga klaseng ito, mga kapatid, na mga klase ng lupa na pinagtamnan ng salita ng Diyos. If we don't learn, if we don't learn how to handle afflictions, worries, and other kinds of suffering, we will not persevere as Christian. We will not persevere as Christian. Pero kung natutunan natin mag-handle ng suffering, natutunan natin how to handle trials, sufferings in our life, lalago po tayo. Lalago po tayo sa ating pananampalataya, tatatag po tayo sa Panginoon. What we need now is to know how to manage suffering. Ang kailangan po natin ngayon ay matutunan po natin kung paano po natin i-handle, i-manage ang suffering. Isang tanong po ang nais kong banggitin po sa inyo. How do we draw the line between wrongful anxiety and proper concern? How do we draw the line between wrongful anxiety and proper concern? Ang pag-aalala po ay may dalawang bagay. Una, pag-aalala sa mga bagay na di naman dapat alalahanin. Ulitin ko po, may dalawang bagay po ang pag-aalala. Ang unang pag-aalala ay mga bagay na di naman dapat alalahanin. Pangalawa, ay alalahanin yung mga bagay na dapat talagang tutukan. Dapat naman talagang tutukan at tugunin. Yung una, tinatawag na wrongful anxiety. Wrongful anxiety. Hindi naman dapat alalahanin pero alalang-alala ka. Hindi mo naman dapat alalahanin pero alalang-alala ka. Yung pangalawa, proper concern. May mga mahalagang bagay na dapat nating alalahanin. Amen po ba? May mga bagay na dapat po nating alalahanin. Mga kapatid, dapat ang binibigyan natin ng pansin ay ang ating mga proper concern. Yung mga dapat nating alalahanin sa ating pong buhay. Halimbawa po, mga kapatid, yung wrongful anxiety. Yung isipin mo yung pagtanda mo na walang mag-aaruga sa iyo. Yung pipilitin mong kumita ng malaki pero nauuwi sa wala yung kinikita mo. Mga kapatid, hindi mo masama, mga kapatid, na isipin po natin, of course, yung pagkain po natin. Pero yung ikaw ay mag-alala, yun po yung kakaiba. Yun po yung hindi dapat, mga kapatid. And proper concern, ito yung alalahanin mo ang kinabukasan ng anak mo
kayong nagpaplano ka sa pamilya mo, yung mga responsible ay maging responsible ka sa mga pangangailangan ng pamilya mo. Kaya nag-iisip ka ng kabuhayan mo. That is a proper concern. That is the proper concern. Hallelujah. Iba po yun. Magkaiba yung dalawa. May mga bagay na dapat tayong alalahanin, mga kapatid. Mga tamang dapat nating alalahanin. At yung mga bagay na hindi mo dapat alalahanin, ay kalimutan mo at yan ay ilagay mo sa ating Panginoon. What are the things to do to grow strong during suffering? Ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin para tayo lumago, hallelujah, sa panahon ng suffering or pandemic COVID-19? In this kind of suffering, mga kapatid, ano yung dapat nating gawin? Una, mga kapatid, humble yourself before God. Humble yourself before God. In 1 Peter chapter 5 verse 6 up to verse 7, makikita ko natin anong sinabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 6 to verse 7. In 1 Peter chapter 5, humble yourself therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due times. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Makikita ko natin, mga kapatid, kung paano binabanggit ng salita ng Diyos. Humble yourself therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due times. Cast all your anxiety, all your cares, all your problems, all your cares on Him because He cares for you. Mga kapatid, mga minamahal, worries and anxieties distract us from the productive, hallelujah, things God wants us to do. Itong mga bagay na ito, mga alalahanin sa ating pong buhay, mga anxieties and worries distract us from the productive things God wants us to do. Ito yung mga bagay na pumipigil po sa atin upang hindi natin magawa ang mga bagay na pinagagawa sa atin ng ating Panginoon, na sana'y may nagawa ka. Kaya lang, because you lean doon sa mga bagay na hindi ka naman dapat alalahanin, ayun yung inaalala mo. Ang pag-alala at pagkabalisa ay nagiging hadlang sa paglago natin sa ating Panginoon. Kaya hindi maraming mananampalataya, maraming tao hindi lumalago sa kanilang pananampalataya. Ang pag-alala, again, at pagkabalisa ay nagiging hadlang. Ito yung mga bagay na humahatak sa atin upang hindi tayo lumago sa ating Panginoon. The Greek word po ng anxiety comes from the word meaning to divide. Anxiety divides our mind so that we cannot concentrate on anything else. Nadidibay yung ating isip. Nahahati yung ating mga iniisip kapag pumasok ang mga alalahanin ito. Ano ba ang ating mga kabalisan ngayon? Ano ba yung ating mga alalahanin ngayon? Mga bagay na pumipigil sa atin upang hindi tayo makapag-isip ng maayos. Example po, yung mga pangamba natin sa COVID na sakit. This COVID-19, ang laki ng epekto. Halos 6 na buwan. 5 months or going to 6 months na po nating pinaglalabanan ng sakit na ito. Ilan po sa ating mga kababayan, maging sa ibang bansa ay namatay dahil sa sakit na ito. Hindi madali, mga kapatid, kapag isa sa pamilya mo nahawaan. Dahil talagang buong barangay makakaalam. Maraming tao ngayon nabubuhay na may dalang takot at pangamba. Marami. Today, hallelujah, in the statistic, billions of people in the surface of the earth, hallelujah, suffering a various degree of this kind of fear. Hallelujah. Maraming,
Hallelujah. Tao ngayon nabubuhay na may dalang takot at pangamba. Kailangan nating mapaglabanan ito. Kailangan po nating magpakumbaba sa ating Panginoon. Kailangan natin, mga kapatid, we need to humble ourselves to our God. Minsan po kasi sa kabila ng kabalisan natin ay may pakiramdam tayo na kaya nating dalhin ang problema na ito. Pero pag sobrang bigat, mga kapatid, doon lang natin nare-realize na wala pala tayong magagawa apart from the Lord. Totoo po, mga kapatid, is in the Holy Bible that apart from Jesus, apart from God, hallelujah, we can do nothing. Wala tayong magagawa kapag wala ang Panginoon. Maraming tao na nagre-rely sa kanilang kakayanan, edukasyon, trabaho, at negosyo. Ang pagiging self-reliant natin na di tayo tumatawag sa Lord o sa ating Panginoon, lalo na sa simple lang ang problema natin. Hindi po natin last options ang Lord. Hindi last options ang Lord, mga kapatid. Maliit man o malaking problema, ilapit po natin ito sa Diyos. Ilapit po natin ito sa Diyos. Pag sa Diyos tayo naglagak ng ating alalahanin. Hallelujah, mga kapatid. Pag sa Diyos natin ilagak ang ating mga alalahanin, mararanasan natin, hallelujah, ang dalawang bagay. God's controls and God's care. God's control and God's care. Be still, the Word of God says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Hallelujah. That's why in 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your curse or your anxiety on Him because He cared for you. Kung meron man po tayong alalahanin, ito po'y ilagak po natin sa kamay ng ating Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, resist the devil. Resist the devil. Sabi po ni George Morrison, God does not make His children carefree. Walang malasakit. In order that He may make them careless. Walang yung nagwawalang bahala. Ang Diyos, binigyan niya po tayo ng sensitivity para matuto tayong magmalasakit. Hindi nais ng Diyos na tayo po ay mabuhay na walang pakiramdam at nagwawalang bahala. We are all vulnerable to the enemy. We are all vulnerable to the enemy. Ang katotohanan po ay sa panahon ng pagsubok, vulnerable tayo. Sa ating kaaway, ibig sabihin, nilalagay tayo ng kaaway sa danger zone. At ginagawa niya tayong mahina. Kaya dapat po tayong maging mapagbantay. Kaya dapat tayong maging mapagbantay. Huwag magwawalang bahala. Maging discerning po tayo sa nakikita natin sa ating kapaligiran. That's why we need to resist the devil. We need to resist the devil. Sa ating pakikibaka sa kaaway, nadadala tayo sa dalawang extreme situations. Una, yung nakita mo yung kalaban mo kahit saan, or binabaliwala mo ang mga kalaban mo. Mahirap yung extreme. Tayo sa pagharap sa kaaway, maya't-maya nagbabinding and losing. Siyempre, may tamang paraan po tayo. Amen po ba? May tamang paraan po tayo to bind the enemy, to rebuke the enemy. Hindi sa lahat ng oras, hallelujah, demonic ang dahilan ng trials natin minsan. At may mga pagkakataon dahil na rin sa ating mga pagkukulang at kapabayaan. Kaya mahalaga mga kapatid, na tayo po ay maging aware. Actually po, many of God's people are vulnerable to Satan's attack because they are not
alert to spiritual danger. Dapat alam natin kung paano tayo gagamit ng offensive weapon of God. Alam dapat po natin kung paano tayo gagamit ng offensive weapon of God. Kung ang kaaway ay lumatake sa atin, dapat natin i-review ang mga gawa niya. Halimbawa po, ang sakit at karamdaman, kahirapan ng buhay, depressions. Gamitin po natin ang pangako ng Diyos. In 2 Corinthians chapter 10 verse 4 up to verse 5, ano pong sabi? Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, sabi ni Pablo, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Listen carefully please. Mga kapatid, may kapangyarihang gumiba ng mga kuta ng kaaway. Hallelujah. God has given us the weapon, a powerful weapon. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na gibain ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating pong mga buhay. Sabi po sa verse 5 na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa tumatalima o pagtalima kay Kristo. We need to resist the devil. Hallelujah. That's why we need to trust, hallelujah, the sovereign Lord. Hallelujah. Trust in this passage means to be firm in your faith. Peter is saying, hallelujah, God has not forgotten you in your trial. Hindi ka pinabayaan, hindi ka kinalimutan ng ating Panginoon. He is the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ. In the first place, hallelujah, hindi ka kinalimutan, hindi tayo kinalimutan ng Diyos sa panahon ng ating pagsubok. Naniniwala ho ba tayo? Sapagkat ang Diyos ay may pangako that He will never leave us, He will never forsake us. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo kalilimutan, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumating sa inyo maliban sa karaniwang pagsubok sa tao. Ang Diyos ay tapat na hindi ka pababayaan masubok ng higit sa makakaya mo. Kasabay ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para maligtas ka nang sa gayon, makakayanan mo ang mga pagsubok. Hallelujah. May mga taong nagtatanong, Pastor, nagsasabing, Pastor, hindi po kasi kayo nakakaranas ng mga pagsubok na ito. Hindi niyo po kasi nararanasan yung aking nararanasan. Pero maliwanag po ang sinasabi po ng Biblia. Maliwanag po ang Biblia. In 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumating sa iyo na hindi mo makakaya, sapagkat gagawa ng daan ng Diyos upang ikaw ay makalabas sa pagsubok na ito. Just to testify the goodness of the Lord in my life for God's glory. Ako ay may matinding pagsubok na pinagdaanan. 2011 na stroke po ako. Akala ko ho, sa panahon na yon ay katapusan na ng buhay ko. Sapagkat kalahati po ng aking katawan, hallelujah, ay hindi makagalaw, hindi makaramdam. Half of my body is dead. That is a major stroke. Major stroke. Ayan nung nakita ho ako ng isang doktor na umandal po sa akin. This doctor testify sa ilang mga doktor na naroon. Nung makita po ako, sapagkat I share the word of God, hallelujah, sinisharean ko po itong doktor na to ng word of God. Sabi niya doon sa ibang mga doktor, na itong taong ito ay major stroke, pero pinagaling ng kanyang Diyos. Na born again po itong doktor na ito. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Sabi ng Salmo
in Psalms 118 verse 17. The word of the Lord says, hallelujah, you will not die, you will live, and you will proclaim the goodness of the Lord. Mga panahon na yun ay hindi ako makalakad. Mga panahon na yun ay aking muka ay hallelujah, nakasibangot ang kaliwa, ang kanan ay nakakangiti. Hindi ko mayangat ang aking kamay, hindi ko mailakad ang aking paa. But you know, our God is faithful sa kanyang pangako that God will provide a way out. In times of troubles, in times of suffering, in times of trials, God will provide a way out para tayo po ay makalabas, para tayo po ay makaalis sa mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Hindi po pwede natin sabihin, mga kapatid, hallelujah, matindi ang iyong pinagdaraanan. Pangako po ng Diyos. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin. Gaano mang kabigat ng ating dinadala, gaano mang kabigat na dinadala mo na yung pagsubok sa buhay, may pangako ang Diyos. Katulad ko po, God heals my body. Pinagaling po ako ng Diyos. 100%. Umalik ang aking lakas. Mga kapatid, ako'y nakalakad. Ang aking muka, hallelujah, ay binalik ng Diyos. Yung aking mga ngiti, mga kapatid, sapagkat He is a miracle working God. Ephesians, sabi po na Hebrew chapter 13 verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never I will leave you, never I will forsake you. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, pero hindi ibig sabihin na di tayo kikilos. Amen po ba? Hindi tayo mag-isip ng paraan. Lalo po sa kalalagayan po ngayon, kailangan mong mag-isip, kailangan mong gumawa, mga kapatid. Kailangan mong magtrabaho. Hallelujah, at mag-isip ng pagkakakitaan, mga kapatid, para ikaw po, hallelujah, ay mabuhay. Hindi po, hallelujah, pagmamahal sa salapi yun, kundi pagmamahal natin sa ating pamilya na umaasa po sa atin, ang ating mga anak. So how can I trust God? Ano nga po ba? Paano nga po ba tayo magtitiwala sa Diyos? How can I trust God? No? Perspective, mga kapatid. Ano po bang ibig sabihin ng perspective? Hallelujah, yung ating pananaw. According to dictionary, it is a particular attitude toward or way of regarding something, a point of view. Again, in Tagalog po, pananaw, perspective. Saan area po dapat tayo may tamang pananaw, mga kapatid? Una, tamang pananaw sa mga pagsubok sa buhay. Tamang pananaw sa mga pagsubok po natin sa buhay. Sabi ng Biblia, ang pagsubok ay panandalian lamang. Uulitin ko po, ang mga trials, pagsubok natin sa buhay, panandalian lamang. 2 Corinthians chapter 4, verse 17, verse 18. Hindi po yan, hallelujah, panghabang panahon. Pansamantala lang. Sabi po ng salita ng Diyos, for momentary light afflictions is producing for us an eternal weight of glory. Listen carefully please. Far beyond all comparison. Far beyond all comparison while we look on at the things which are seen, but all the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ay mga bagay na nakikita natin, pansamantala lang yan. Pansamantala lang yan. Pangalawa, ang pananaw natin sa ating Diyos, hallelujah, He is the God of all grace. The God of all grace, He is not the God of a little bit of grace. He is not the God of a lot of grace. He is the God of all grace. He is a God. He is the God of all grace. Punong-puno po mga kapatid. Hallelujah. Ng biyaya.
ang ating Panginoon. Praise God. His grace is like the oceans, a limitless supply. Limitless supply that keeps breaking over our lives time and time again. It will never run out. Mga kapatid, ibig sabihin mga kapatid, limitless supplies. Limitless supply. Pangatlo, pananaw natin sa layunin ng Diyos sa mga pagsubok. Ano nga po ba? May nakapag-isip at nakapagtanong po ba sa atin, why God allowed this pandemic COVID-19 to happen? Bakit nga po ba mga kapatid? Hallelujah. On my personal, hallelujah, opinion mga kapatid, convictions to humble us and to trust more to the Lord. Mas lalo tayong magpakumbaba at magtiwala sa Diyos. Acknowledging that apart from Him, we can do nothing. Eh, sabi ng Bible, 2 Chronicles 7:14, that if my people who are called by my name will humble themselves and seek my face, turn from their wicked ways, I will hear from heaven. I will forgive their sins and I will heal their land. Mga kapatid, pananaw natin sa layunin ng Diyos sa mga pagsubok, He Himself will perfect, confirm, strengthen, and establish you. Trials are to burn away that rust and refine as gold, yung mga dumi po natin. Kaya maraming tao ngayon, mga kapatid, sa panahon ng pandemyang ito, yung mga hindi dating tumatawag sa Diyos, ngayon tumatawag sa Panginoon. COVID-19, I quote the word of our Bishop, Brother Eddie Villanueva. May the wake-up call to every believers. Pagkat malapit nung dumating ang Panginoon. Preparations for the rapture of the church. The church without spot, without wrinkles. Kailangan po natin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung pagtitignan ho natin ang hallelujah, pagsubok, hallelujah, sa mga pagsubok, dito tayo pinagtitibay ng ating Panginoon. Dito tayo patatatagin. Hallelujah. Gagawin niya tayong ganap. Gagawin tayong ganap ng ating Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 4, verse 21. Ano sabi po ng Matthew 4:21? Praise God. Starting verse 18, the calling of the first disciple. Kaya makikita ho natin, sabi po rito, as Jesus was walking beside in the Sea of Galilee, He saw the two brothers Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Verse 19, "Come, follow me," Jesus said, "I will make you fishers of men." At once they left their nets and followed Him. Going on there, He saw other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them. Tinawag sila ng Panginoon. Mga kapatid. Kaya makikita mo natin, hallelujah, thus the overall idea is the sovereign Lord, sovereign God will use the trials to establish you in your faith and to equip you to serve others in this cause. Yung pagkakatawag, pinili tayo ng Panginoon so that you can trust Him in the process, thus to grow solid through suffering.
Humble yourself before God. Resist the devil. And trust the sovereign Lord. Sa madaling salita, sa kaubuan po ng pananaw natin, nais ng Diyos na tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. At inihanda sa paglilingkod para maging matatag tayo. Let us humble ourselves before God, resist the devil, and trust our Almighty God. Hallelujah. In my conclusions, brothers and sisters in Christ, we don't go through suffering alone. Hindi tayo nag-iisa sa mga pagsubok na ito. Do we believe that? Naniniwala ba kayo sa mga nakakapanood, nakakapakinig, mga kapatid, naniniwala ka ba na sa pandemic COVID-19 na ito, hindi ka nag-iisa? May kasama ka. Kasama mo si Jesus. Kasama mo ang Diyos na buhay. The Lord is on our side. Hindi po tayo nag-iisa, mga kapatid. Suffering is never easy. Hindi po madali ang nararanasan nating suffering o matitinding pagsubok. But if we humble ourselves before God by casting all our anxiety on Him, resist the devil, trust the sovereign God of all grace, dito natin makikita yung plano, kung papaano tayo iniingatan at sinasamahan ng ating Panginoon. God allow us to use our painful suffering to minister others. To minister others. Kaya nga, hallelujah, kaya anuman yung mga pinagdadaanan sa buhay, manatili tayo magtiwala sa Diyos. Manatili tayo magtiwala sa Diyos sapagkat yung dinaranas mo ngayon, hallelujah, ay gagamitin ng Diyos to encourage people. Hallelujah. To encourage, hallelujah, maraming tao sa pamamagitan ng buhay. Masarap pong magamit ng Lord. Magamit ng Panginoon para sa kanyang kalulatian. Hallelujah. At kung nais mo, mga kapatid, at nananampalataya ka, na kailanman hindi ka pababayaan ng Diyos, magtiwala ka sa Kanya. Ano man ang iyong kalalagayan, ano mang iyong nararanasan, I challenge you. Hallelujah. Lumapit ka sa Diyos at magpakumbaba. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas sapagkat mahal na mahal ka niya. Sabi po ng salita ng Diyos in Romans chapter 5 verse 8, He demonstrated His love toward us. When we were still sinners, Christ died for us. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. I challenge you, hallelujah, kung nais mo maranasan ang pagsama ng Diyos, just lift your hands to the Lord and follow this simple prayer to our God. Sabihin mo, Lord Jesus, I believe that you are the Son of the living God. I believe, Lord Jesus, you died on the cross of Calvary and you rose up from the dead because of your love to me. Lord Jesus, I open my heart to you. Forgive me for all my sins. Cleanse me with your holy blood shed on the cross of Calvary. I accept you as my Lord and my Savior. Be my God. Be my healer. Be my provider. Be my Lord and be my Savior. Starting today, I promise you, Lord Jesus, I will follow you. I will serve you with all my heart. I will love you with all my heart. In the name of Jesus, help me, Lord Jesus, to live according to your will and according to your purpose. Thank you, Lord Jesus, in Jesus' mighty name. Ako na lamang pong nanalangin, dakila at makapangyarihang Diyos, aming amang sumasalangit, sa pangalan po ng iyong bugtong anak na si Jesus. Panginoon, idaloy mo po sa iyong mga anak sa oras na ito, Panginoon na Diyos, ang iyong mapagpala at mapagpagaling na kamay. Sa pangalan ni Jesus, Lord, continue, Lord God, to release, O Lord God, all heavenly blessings to them, even the benefits of the cross of Calvary, Lord,
that by your stripes, O God, we are healed. Lord, sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang lahat ng uri ng sakit at karamdamang pinagdaraanan ng iyong mga anak, maging ang kanilang mahal sa buhay. Padaluhin mo, Panginoon o Diyos, ang pagpapalang nagmumula po sa iyo, Panginoon. I declare, Lord, healings, miracles, and blessings. Open heaven, O God, to your people in the name of Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Shararabakandararabahay. Lord, pagpalain mo rin po, Panginoon, ang bansang Israel. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo po ang buong mundo. And we declare COVID-free in the name of Jesus. Lord, salamat po. Tanggapin mo ang aming papurit pagsamba. Sa aming pangalan namin, Panginoon Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you all po. And to God be the glory.